tokens. Yappy. And here we are, Elevate versus Rap World Era. Second game, walang change court na mangyayari dito. Elevate pa rin for the first first 2 weeks for the Rap World Era. Hindi natin pwede sabihin na adjustment has to be made para sa Rap World Era. More like mistakes has to be dodged. Kailangan hindi sila makapag-mistake dito. Kasi honestly, kaya laban yung Rap World Era sa lineup nila. Medyo question ko yung Shangguang. Medyo greedy nga naman kasi yon. Pero nung nag-perform sila ng early, kaya naman eh. If it weren't for the mistakes, I think mawa 1-0 nila yung Elevate. Kasi dahil na din sa mistakes, nakabangon talaga yung Elevate. Supposed to be, mas mataas yung farm ni Danny ng mga 2K kanina kumpara kay Azar eh. Mas una siyang nakapag Eternity Blade, una siya nakapag Starbreaker. Pero yun nga dahil nadapa yung Rap World Era dito, nakapag-farm itong si Azar. Pero we see, ban Dolia, ban Ogran, ban na rin dito ang isa sa mga favorite na pinipick dito ni Azar, which is itong si Arlie. Hindi rin nakakalabas si Mai Shiranui, paring Butters. Hindi talaga. Si Mai kasi kaya niya gawin lahat eh. Sa parang sa tamang kamay, may mga nakita akong may bitin eh. Kaya niya kasi gawin lahat. Kumbaga in theory, 'di ba, may mga kunyari katulad ni Ganin mo. Si Ganin mo pure damage talaga siya, 'di ba? Pero hindi niya talaga kaya mag-control ng mga tao. Kaya niyang mag-pushback ng mga tao. Pero si Mai kasi kaya mo nang mag-control katulad ng ginagawa ng isang Princess Frost, pero hindi mas magaling sa Princess Frost sa pagko-control Tapos, kaya mo din mag-burst down katulad ng ginagawa ng Ganin mo. So, alam mo yun, best of both worlds, kaya mong gawin. Pero ngayon, kung titignan natin dito, Cyan and Lady Sun ang kukunin ngayon ng side ng Rough World Era. So, best picks nandyan. Nakikita naman natin na talagang nagkakalabasan na dito ng kanilang mga alas, pero si Azar dito magma-Marco Polo ngayon. And ito yung mga heroes talaga ni Azar. Yung pumapasok kasi gumagawa minsan ng kung ano-ano yan eh. Pumapasok bigla-bigla yan eh. And usually kapag ikaw gumawa nun, nabe-burst down ka, pero kapag si Azar gumawa nun, tumatakbo yung kalaban. Hindi ko alam kung bakit, inaaurahan siguro. Well, usually, ang pinaka-notable talaga na hero ni Azar is the Arlie. Pero, yaman lang din naman kasi sinasabi mo pumapasok. Gano'n naman talaga yung mga bagay na hero, kumbaga, kay Azar dito. Though, hindi nga lang masyadong naging kalikot kapag Lady Sun yung kanyang gamit kanina. Though, they still won that first game para sa side ng Elevate. Marco Polo is also a hero na bagay nga kay Azar kasi may in and then may out din siya at the same time. And meron pang Purify. Pero Heino, it's been a while since may nakita tayong Heino and this will be a mid lane Heino. Of course, wala na nagja-jungle Heino. Report na agad yan. Wala na. Pag jungle Heino, report talaga yan. Wala. Pero automatic naman na din na a G6 hero na itong U1. Nilabas pala pero ito, ang Sunset Pre. Kanina pa nila inaambahan tong pay. And naalala ko dito sa qualifiers, nung una nakalaban ng Boom yung Rap World Era, dalawa yung binanilang hero. Yung Jing tsaka yung Pay. And dito natin malalaman kung talagang ban-worthy nga ba ang Pay ng isang Arise. We'll see. Pareha silang may sapak suntok. May Dharma, may Pay. Tignan natin kung kaya nilang brasuhin ang kanilang mga kalaban. This time for the side of Rap World Era. Pero ang ganda din kasi ng lineup ng Elevate dito. Naglabasan din sila ng parang mga best pick eh. Kaya sabi ko kanina, nilabas si Sanse. Hyde, way back nandun pa siya sa kanyang former team, pre. Yun yung pinaka-notable na hero niya dito. Si Hyde na merong lisensya. Na hindi daw dumaan sa broker. Hindi kasi hindi. Pero honestly speaking, si Hyde magaling siyang mag-drive sa Sanse. Laging on point yung tama ng set scene niya. So, talagang Rap World Era, they better watch out. Alam mo, lang yan eh. Para sa akin, yung mga Sanse kasi ngayon, kumbaga, depende kung yan eh.
meron bang driver's license na nagbibigay sa iyo ng karapatan magmaneho ng Managasa? barko? Alam mo Magmane- managasa. Alam Karapatang ko, managasa. wala namang karapatang managasa, ate. Talagang mahuhuli ka talaga. Doon pasensya ka na. Pero mangyayari at Sorry na. mangyayari yun. Uy! Uy, grabe ka naman, boss. Top down yan, ah. Top to bottom yan, boss, ah. Well, here it is, second game Panis. between Elevate and Rap World Era. Mo nabibigyan agad dito si Hyde dahil dalawa agad yung luminya sa kanya sa top lane. Actually, dalawa pala sila ni G6 pero siya yung nasasaktan doon. I guess, medyo tumuntong sila sa area ng tower doon. But at the same time, Rap World Era, sila ang nakakuha ng first blood. Samantalahin na habang wala pang ulti. Itong Kano, yung stun hindi tatama. Hyde is still safe pero tuloy-tuloy pa rin pag-shopping dito ng Rap World Era sa may jungle mismo ng Elevate. Wala pa sila nababawi dito para sa side ng Elevate habang si Arise dito nakakuha na ng blue buff. And safe pa yung mga buff niya so far at si Hyde. Flash will be committed, hindi tatama yung stun coming from this Kayan and safe pa din itong talagang Hyde. Pero hindi pa natatapos kasi yung Rappers Era, bibisita din sila dito sa may bottom lane. Mitsura low on HP, level 3 pa lang siya pero this time Arise, mamaya na lang daw muna. Cooldown na yung mga smite niya. Pinuruhan nila dito si G6. In terms of rotation dito, I don't think naman na talagang aabutan nila dito ng madidelay nila ng todo si G6 sa pagkuha ng kanyang level 4. Actually, nag-level 4 pa rin naman talaga si G6 dito. Siguro matatanggal talaga nila dito is yung potential ni G6 na tumangki in the early stages. Kasi in terms of gold, dun siya napuruhan ng todo eh. Tama ka doon, paring Butters. Pero tingnan natin, no? Mas mabilis kasing nakakapag-farm talaga. Etong si Arise may laban sa baba, pero may laban din sa gitna. 1v1 with a great one at G6. Wala na siyang mana, pero hindi pa naman siya ginaw dito ni Arise. Level 5, etong si Arise. Level 4, eto si G6. 7 Jin! Hindi na siya hinabol ni Hyde dun, ha? Masyado na din malalim. Alam mo yon, kumbaga, you took that way aside from yung dun sa maliit na path doon sa may taas mo. So basically, ang sinasabi mo ng mga panahon na yun, uy, may tao dito. Kaya naman si Hyde, nag-iingat na din. Mga sabi niya, ayoko naman mabaliktad. Pero kasi mababaliktad siya dito. Eh, grabe ka naman, Bruce Lee. Nagamit niya na lakad pero Mitsura trying na makupian si Arise kahit papano. And napilayan na naman dito si G6. 1 down, make the 2 down dahil naabot pa naman. Joke lang sa 2 down. Kunti-kunti na lang yun. Out of time. Kamunti ka naman out of time. Will connect. And kasama na din yung ikot-ikot Azar. Even with the fevered barrage, hindi na siya makakasurvive doon kahit anong try ng alis niya. If it was any other farm support, tutumba sana doon si Danny. Kaso ang problema doon, tutumba sana si Danny. Kaso ang problema doon, ano kasi yan eh. Cyan kasi yan eh. Tsaka Purify si Danny. Oo, naka-purify din eh. So, ang ganda ng Purified din Fevered si Azar. Barrage eh. Tama din yung idea ni Azar doon eh. Fevered Barrage na yun eh. Maabutan mo talaga si Danny doon eh. Nakita mo naman yung metro ng buhay ni Danny, di ba? Yeah. Pero actually, sulit naman yung Fevered Barrage. Just so happen, Purify Danny, Rolling Raid pa alis. Ang bilis lang niyang nakaalis dun sa AoE. Nakuha pa ata yung yung manok pre. Nakuha pa ata ni Danny. Pero ngayon nakikita natin sila 7G literal na nagsusuntukan lang at ngayon punesto na ni 7G yung kanyang sarili doon sa may gitna. This is the right use of the teleportation na circle na nandun sa may taas. Kasi kung iisipin mo, kung ilalagay mo yung sarili mo sa may gitna, you have enough time to actually back up doon sa may baba. Pero nahuli mo si Azar. Danny to take that kill. And I think tower push din to. Ubus na yung minion sa may baba. Meanwhile, at the middle lane, Arise, hindi sila mag-grow dito. Walang truth mantra. Papakita lang dito si Arise. Damage lang. Pero si Mitsura, masyado nang lumali. Pero ulti pa rin naman siya. Ligtas pa din naman. And push away and respeto na lang daw muna. Sabi ng Rap World Era. Ayun na, bagsak na nga yung bottom lane. Pero set sail, nagalit sa likod. Ang target niya ay ito si Tunski. Patigas sa sarili. Masyado nagtangki ng tower dito. Maraming low health sa side ng Rap World Era. Pero tinalubog naman siya dito ni Danny Hyde. Makunat na-connect yung stun coming from a G6 dito. Pero hindi na yata habol talaga yung Rap World Era. Dahil nakatungtong na sa sariling tarima yung Elevate. Ang ganda nung ang galing talaga pumili ni G6 ng pwesto para doon sa may tempo.
Nakita mo naman kung gaano kadaming tao yung na-stun niya doon, lahat humahabol yun kay Hyde. And they actually avoided an unnecessary takedown para sa kanilang team given na ngayon na 0-5 na sila. Ginusto man nila huliin si AG6 doon. Kaso si AG6 kasi may sorrow pa pala. Akala niya wala nang sorrow. Mm-mm. Si Well, ano that's pala? good for Elevate Akala nila si Tunsky wala nang si Tunsky pala yung sinusubukan na First? huliin. Akala nila wala nang first, meron pa pala. Nagawa ng paraan. So napatakbo na lang siya bigla-bigla. Bakit nga ba si AG6 tinututukan ko? Kakampi nga pala si AG6. Nga. Ikaw talaga, Ters. Papasagasa mo kay Hyde eh. Oo, yung kampi niya, no? Lisensyado yan eh. Lisensyado pala yan. pre. Lisensyado managasa. License para makasagasa. Pero anyway, kidding aside, no, Rap World Era, so far sila yung may hawak ng tempo ng game. And this is good para sa kanila dahil alam naman natin ang strength ng isang Faye kung hindi siya ang nasa top na may pera dito. Hindi effective yung Faye mo eh. Kailangan you stay at the top. Pero yung top lane nga natin, medyo nakakapag-push, nakakapag-farm ito si Danny na hindi rin siya iniiwan dito ni Fleur. And now, tatarget na naman nila and looking forward to push na nga na hindi mapipigilan dito ng Elevate. And nagamit na rin yung ulti ni Mitsura. Mitsura, takbo na lang siya. One more hit pero isang hininga. Nakasurvive pa din itong si Mitsura. And at the same time, nakabawi naman sila ng Torres sa may bandang baba pero hindi na rin nila maililigtas yung top tower, second tier. And cut down on the losses. I mean, ngayon inevitable naman talaga na or hindi naman talaga maiiwasan na makuhaan sila ng torre. Pero cut down your losses, minimize it as much as possible. Pero walang pakialam kung walang minions dito. Si 7 biglang pumasok, natulak si AG6. Pero doon sa may likod, ang ganda ng pwesto! One more! Napagaganda nga na ba ng preso dito ni Hyde? Napabagsak naman nila dito si 7G dahil sobrang lalim niya. At the same time, ang lalim din ni Hyde. Clash lane ang basagan dito. Nagulat ako kay 7G eh. Maganda na sana yung truth mantra, pero hindi kasi nauntog Fred dun sa basag na tower. Ayun o, boogs. Sa kabila na untog, pero hindi abot yung hindi na stun si AG6 na pushback lang. Pero at the same time, nilagay din ni Hyde yung kanyang sarili sa alang kanin. Nahabol na siya tumangke sa lahat. Sa apat ng RWC. It's clear lead para sa side ng Rough World Era dito. This Faye is working wonders para side nila. And they're converting kill after kill. Pero si Ibalis dito natulak bigla. Pero nakakuha sila ng kill doon. Nakuha nila yung 7 Jin. Para kay Ibalis, proper time to para sa side ng Elevate na lumaban kahit pa paano. Naku, naipit si Mitsura. Grabe, dami jackpot. Pero ang pagpasok, Knockdown to the bigla. pero meron pang unending sorrow dito. Ito si AG6 sa lahat pa rin naman yung buhay niya. Nakatago si Hyde, syempre. Hyde yung pangalan niya. Pero wala na kasi din siyang set sail eh. But hindi naman kakagat dito yung Rap World Era. Dahil wala na silang minion. Other path na lang muna. And that would be the Tyrant. Domination talaga ginagawa ng side ng Rap World Era. Wala tayo nakikitang macro play na nagbabago ng laro, nagbabago ng tempo ng laro dito para sa side ng Elevate. Yung mga set sail nila dito, hindi talaga nila na-utilize as much eh. Kasi nga may mga purify yung mga kalaban eh. Pero doon sa may likod, ang ganda naman ng pagkakapigil! Ang ganda Kaso naman! nga lang, Hyde, siya ang nasapak papunta sa kamatayan dito ni 7G. Grabe yun, Toski. The timing is very right. In-outplay dito yung mga members ng side ng Elevate. Kumbaga, ang ganda na ng pagkakaipit ng set sail. Mahuhuli na sana si Mitsura. Kaso, nung panahon na yun, na-set up yung torre bago pa tumama yung impact. So, ibig sabihin, tumama naman yung set sail, pero wala eh. Kasi na na untargetable eh. Ay, Danny. Ang yaman na dito. Daybreak na, pare ko. Mukhang mag-break na rin sila dito sa kanilang lineup. Mitsura, meron pa rin namang Fate 3-1. Pero duguan na siya, no? Medyo hindi nagmamatter so far yung Heino, no? Continuous damage, yes. Pero the burst, hindi. And Azar nang galing sa may gilid. And hindi naman nasulit yung kanyang first kill dito. So far, medyo naiipit yung Elevate sa kanilang sariling tamima dito. Pero may nakitang isa, low health ka ba? Si Hyde dito, medyo nabigyan. Kaso lumalim si 7G. One down sa side ng Rap World Era. Ngayon, re-respeto sila. Naipit na stun pa ni Fleur with a cannon blast. But he's still gonna survive that. And bakawin na lang muna, madam. Delicate siya. Ramdam ko kung natumba yun, may pre-bird barrage na sumunod dun eh. Pero naka-cooldown pala. Kung titignan natin yung gold ng ating mga tao na nandito,
ang pinakamalayong disparity yung kay ano eh. Yung kay Pay tsaka kay G6 tsaka kay Arise. Kumbaga parang nasa 1.4k mahigit na eh. Tuloy-tuloy lang talaga yung gamit na lumalabas. Yeah. Literal Demon's na Bane hindi. na. Oh, Si Demon's Bane Asara, na. hindi na magmamatter masyado yung mga magic damage coming from Mitsura, even na G6 dito. Mas makunat na itong si Arise. Ibig sabihin, mas speaking of maging Mitsura, aggressive na. Nahuli napatay sila pa bigla. nila agad. Walang pay 3-1 pre. Pero mga mahuli din nila dito. Ito si Ajisik na gamit na ng unending Zoro, and that would end her Zoro dahil napapaligiran na siya ng 5. Pero hindi nakapush Pero yung nakuha waves. nila yung nakuha nila yung Overlord. Nakuha naman nila yung Overlord. So that means meron tayong dito, meron tayong leeway para side kahit paano ng elevate to actually somewhat delay the game. Yun lang yung kailangan, Pero pero kahit dito ginamit yung set sail para lang banggain lang yung mga miyembro. Tinry niya lang i-clear yung wave eh. Kasi may Grabe. natirang buhay at may dumating na isa pa eh. Ngayon, Nako. tatakbuhan dito. Aha. Kailangan ni Ibalis dito na humanap yung talagang yung juicy na cannon blast. Kailangan dito makahuli isang cannon blast, mga 3 yung mga ganon. Oo eh. Kasi at this time, medyo nagpo-fall off na yung strength ng isang Mozing eh. Actually, medyo nakakalimutan ko may Mozing nga pala, no? But anyway, 3-12. And going back to sa may top lane kanina, despite using the Fate Rewind dito ni Mitsura para maibalik yung buhay ng tower, bagsak pa rin talaga. And another Demon's Bane, this time kay 7Jin naman. Wala na, hindi na magmamatter yung mga magic coming from the side ng Elevate unless makabili sila dito ng Breakthrough Road or Void Stop. Pero kasi masakit pa din eh. Itemization natin, wala pang Breakthrough Robe, wala pang Void Stop. Meron lang tayo dito, Venomous Stop. Pero alam mo, Mask of Agony, yun lang eh. inahanap pa talaga nila yung pacing nila dito. Alam mo, ako lang sabihin ko lang dito na mahirap pumush kapag ka merong Haino. Kasi yung Haino, nakakalusot yan eh. Nakakalusot yan sa mga clear eh. At saka kaya niya pang ibalik yung... Uy! Knock-up! Doon Walang ang huli. follow-up, pre! Ganda Wala, sana nung knock-up. literal na ito yung tinatawag mo walang karapatan lumabas ng base. Tama ka na. Ganon yung pwesto nila, walang karapatan pumasok ng base to. Pupush lang Wala talaga nang sila pay dito, rewind. pero tinatry lang talaga nilang i-clear dito. Wala nang pay rewind, wala nang babalik na torre, pero yung pagpasok ni Azar sa likod! Yung Azar with a Fevered Barrage na sulit naman, pero si Fleur lang napabagsak nila, pero naiwang tubuan ng mga membro dito ng Raptor with a global kill para kay Hyde bago siya bumagsak doon, pero at G6, meron pa rin naman siyang ending Zoro, hindi tinabaan si Tunski. That's on the right time with a flash out na, pabagsak pa rin nila dito sa G6, giving a double kill para kay 7Gen and make that 3-fall kill. Mo si Mitsura na lang yung natitira. Kanina siya yung naghihingalo pero siya yung talagang naiwan dito sa base. I think makakapag-dep pa rin naman siya kung mapapaabot niya yung kanyang mga first kill dito. Go ahead dito si Tunski. Pero mag-focus na lang sila. Napabagsak niya dito si Tunski, but I don't think it's enough retaliation coming from this Haino para ma-survive itong game. Rapper Aldira! 1-1 tayo against Elevate. The mere fact na nakita natin yung best ng both teams dito kung paano sila gumalaw, I feel like mas solid talaga yung early game rotations na ginagawa dito ng side ng Rough World Era. We did see this twice. Yung first game naman talaga kasi it was just a comeback na nagawa ng Elevate, pero whoever holds the early game for both games na napanood natin dito, so I feel like Rough World Era has a more solid touch pagdating dun sa early pacing ng ating laro. Kailangan lang nila i-minimize yung mga errors ng maaga. Kasi kanina nakita na natin yung capability din naman ng side ng Elevate to turn things around, di ba? So now, if you ask me, ang linis talaga ng galaw ng Rough World Era dito eh. Kumbaga parang nagising din sila. Although ngayon, wala nang Jing, wala nang Pay. Saan pupunta yung attention ni Arise? Meron tayong isang alam which is yung Lam. Lam, ginagamit nila yun madalas. I think meron pa din siyang Hanshin, if ever, May para Hanshin kay pa. Arise dito. Oo.
Pero we'll see, no, kung lalabas ba yung Hanshin dito. Kasi sure na to, abot tayo ng Game 4. Kasi 1-1 na. Rap World Era, tama ka naman doon, ma-minimize yung mistake. Kasi honestly, yung Game 1 nila, it's all due to the mistakes after mistakes eh. Kaya nakabangon yung Elevate. Pero this time, hindi na nila pinabangon, hindi na rin nakaporma dito Mhm. yung side ng Elevate. Even at G6, ang aga niya din napilayan kanina, no? And Arise, talagang nag-rise to the ranks siya dito. Alam- Hindi bumaba yung kanyang gold. Hindi man lang, laging siya yung nasa top as a pay. Alam mo, may pinost na very interesting na may pinost na something interesting dito si TG. Mm. Meron siyang nanonood din siya ng ibang qualifiers. From other region. Yeah, for other countries na dito sa Southeast Asia. Walang BSE sa invitationals, nalaglag sila. Walang Why? dominator Sino? walang AG. AG. Oo. Nakakalit yung AG. Nalaglag sila, na 3-1 sila. Dominator, wala din sa Indo. Nalaglag na din. Tapos sa Pilipinas, walang Wala si boom. Toshi. Walang Well, boom. alam mo, paring Ters, not to be relude, pero alam mo kasi Dominator, pag wala si Toshi, wala eh. Si Capredi tsaka si Toshi lang nagbubuhat doon, honestly eh. Oh, Pero yung kumbaga, Black Shrew, surprising na nalaglag sila. yung Black Shrew, winantry. Isipin mo yun. Oo Pero nga eh. ngayon, nandito tayo ngayon, pinapanood natin yung mga teams natin. Definitely, I feel like we have a fighting chance eh. Di ba? Alam mo yun? Kumbaga, kung ganitong klaseng bakbakan yung pinapakita ng ating mga representatives dito pa lang sa PH qualifiers and they can go toe-to-toe with one another. Alam mo, ano talaga eh, very fitting eh. A new chapter in the story of HOK Esports all in all. And nakikita mo pa si Arise pa dito, gumagamit pa ng mga pay. Ito ata yung ito ata yung talagang formula ngayon eh. Hindi ko alam pero ito whatever Rough World Era is doing right now, I really feel like this could be a brand of HOK ng Pilipinas in the coming future. Kumbaga, ito yung Oo. Pinoy Hawk. Di ba kung may Hong Kong Hawk before? May Hong ito Kong Pinoy Hawk, may China Hawk, may Pinoy may Hawk. ano pa ba? Indo Hawk, may Malaysian Hawk. Meron tayong Pinoy Hawk. At ang Pinoy Hawk, ma-assassin talaga yan eh. Nakakamdaman ko ma-assassin tayo eh. Ang dami natin pindot na pindot eh. Ang dami, di ba? May mga ganun eh. Pero ang ganda ng ang ganda na pinakita ng mga teams. Even itong last ditch effort na ginawa ng side ng Elevate. Oo, si Azar. Oo, yung ginawa nila, yung pumasok si Azar bigla-bigla. Last This could have been big. Ang ganda din na idea sana doon ni Ibalis, pero hindi nila na-take into consideration na may flash pa yung Lady